Hello sa inyo mga ka-super kasari. So for today's video, another business tips na naman po ang aking i-share sa inyo. Ito ay bigla lang ulit pumasok sa aking isipan mga kasari habang nanonood ako ng isang vlog ng ating kasari. Lately ko lang siya napapanood, siguro mga 1 week na, bago siyang vlogger. Ayun. So, ang i-share ko sa inyo mga kasari ay effective tips para dumami po ang inyong customer sa inyong loading business. Kung ano man po yung gamit nyong paglo-load, basta po kayo ay naglo-load, ay pwede po itong ano tawag doon, i-apply nyo sa inyong loading business. So, ako kasi guys, lalo na kapag ang gamit nyo sa paglo-load is GCash, malaking tulong to guys para mapadami nyo yung inyong mga customer. Nasa ibang pwesto lang tayo mga kasari. Nandito ako sa isang sopa. Ayan, hindi ako madalas mag-vlog dito sa pwestong to. Pero, eto, ang number 1 guys, para dumami yung customer nyo sa inyong loading business, kung gamit nyo ang GCash nyo, ayan, GCash ang gamit ko, hindi yung di-keypad na nakaregister yung SIM nyo. So, ano ba yun? Isa sa nagpaparami ng customer ko sa aking paglo-load ay yung mura po yung aking charge. Kanina guys, 'di ba, galing ako ng Manggahan, hindi na ako nakapag-vlog. Pagkarating ko, siguro kakabukas ko lang. Maya siguro after 10 minutes, merong dumating na customer. Sabi niya, "Sara ka naman kanina eh." Sabi niya, "Doon tuloy ako ang gintuang paninda doon." So, talagang inantay niya ako para makapag-load siya kasi nga, sabi niya, hindi naman ako nagtatanong or anything. Tahimik lang ako. Sabi ng customer, ginto naman ang paninda doon. Parang inantay niya talaga ako na kasi guys, hindi na ako magsasabi kung kaninong tindahan. Meron kasi ditong sari-sari store na naglo-load din. GCash din yung gamit nila. Pero yung charge nila ay sobrang laki. As in mga kasari, hindi lang si ate yung nagsabi sa akin kanina, meron ding naglo-load sa akin parate na minsan kapag ayaw gumana, may problema GCash ko, sabi ko sa iba na lang mag-load. So kapag dun siya naglo-load, ang mahal daw ng charge, plus 10 daw. Ako guys, plus 3 plus 5 lang. Nagpa-plus 10 lang ako kapag cash in. Yun. Pero kapag load, hindi ako plus 10 mga kasari. Ayoko naman ng masyadong gahaman sa pagpapatubo. Natutuwa kasi guys ang mga customer kapag mura lang tayong mag-charge. And nakakahatak din tayo ng mga customer kapag mura yung charge natin. Marami guys nagpapaload sa akin, lalo na yung mga sabungero, medyo matatanda na, mga oldies na. Tinatawag ko sila kasi umalis na. Nakakuha pa ako ng sukli. Pag talikod ko, wala na. Sabi ko, "Kuya, may sukli ka pa." Sabi, "Ay, may sukli pa ba ako?" So, nagugulat sila dahil may sukli pa nga yung kanilang pera. So, ganon. Meron din nagpapaload dito mga kasari. Dito siya palagi nagpapaload. Ayaw niya mag-load dun sa isang tindahan. Kasi nga, Go90 yung kanyang pinapaload. So, Go90, diba mga kasari? Ang charge ko lang sa Go90 plus 3 lang ako. Ang sinisingil ko ay 93 pesos. So, si kuya, nakapag-load daw siya last time dun sa kabilang tindahan. Napakamahal daw ng charge. 10 piso sa 90 pesos. 100 pesos daw yung siningil sa kanya. Sabi ko, ay, grabe naman sa tubo. Pero, hindi ko inaambisyon guys na gayahin yung pagpapatong nila kasi nakakaawa din yung mga customer, diba? Magkano yung natipid ni kuya doon sa akin? 7 pesos, may sukli pa siya sa kanyang 100 piso, diba po? Isa din niyang effective tips para mapadami niyo po yung inyong customer sa inyong loading business. At ito pa guys, ang isang tips ko sa inyo, lalo na kung GCash ang gamit niyo po sa inyong paglo-load. Ayan, balik tayo sa mga oldies, sa medyo maedad na, kapag sila ay nagpapa-cash in. Ayan, kapag sila ay nagpapadala or kaya yung mga construction worker na hindi marunong masyadong mga likot sa cellphone, tapos yung pinaka-screenshot
'Diba, pipicturan yon, tapos isesend doon sa papadalhan nila. Sabi hindi daw sila marunong magpicture, ipadala ko na din daw. So ayun, parang pinakadagdag serbisyo sa atin, pero hindi ko na po yan sinisingil sa ating mga customer. Sinasabi ko kay kuya or kay nanay, sinasabi ko sa kanila, akin na po yung cellphone nyo, ako na po yung magpipicture, and ako na din po yung magsesend. So ayun, natutuwa naman sila. May ngiti sa kanilang mga muka. Nakangiti sila kasi nga, ay, parang na-relieve, yung parang nawala yung isipin nila, paano ko ba isesend to, ganito, ganyan. So, na-send ko na. 'Di ba? Isa din yung, ano tawag doon? May tamang tawag doon, guys. Basta yun. Parang, kunwari, nasa isang place ka, parang accommodating ka, kumbaga. Parang, basta ang hirap i-explain mga kasari. Yung ganun ang ginagawa ko kapag hindi alam nung mga meron talaga mga sari-sari store owner na nabubugnot. Ako minsan nabubugnot ako kasi tatanungin mo anong ipapaload nila. Hindi naman asin bugnot na bugnot. Tapos yung maalam pa sa inyo, ganito, ganyan. Basta may mga ganun kasing customer. Ako naman kapag medyo kalmado ako mga kasari, ina-explain ko talaga sa kanila isa-isa. Meron kasing mga customer na mas maalam pa sa'yo ikaw yung naglo-load, ganun. Merong mga customer na hindi alam yung tawag dun sa nilo-load nila. So ako, hanap-hanap. Ito po, meron pong ganito, ganyan. Isa-surf 99. Ito po yun. 7 days po siya. May only all net text. Ganito, ganyan. Ina-explain ko talaga. Meron siyang 3 gig na ganyan. Ina-explain ko sa kanila isa-isa. Pero meron talaga mga customer na naiirita sila kung i-explain pa nila isa-isa yun. Ako naman, napakamatyaga ako naman sa mga ganong customer. Kasi dun nga po tayo nakakahatak ng ating mga customer. Kung gusto nyo pong medyo dumami ang customer nyo sa inyong loading business, maging ganon din po kayo sa inyong mga customer. Wag po masyadong masungit. Pigil-pigilan po natin yan. Hindi ko naman po sinasabing huwag kayong maging masungit. Kasi ako minsan, hindi ako perfecto. Nagiging masungit talaga ako sa mga customer na medyo na talaga. Pero kapag kaya pa naman tiisin, ay tinitiis ko naman mga kasari. Talagang, kunwari, diba, tinitiis mo. Nasa isip mo lang nga, naiinis na ako, ganito, ganyan. Yung parang hindi mo lang ipapahalata, parang nag-iisip ka sa yung isipan dyan. Parang alam mo yun guys, pero hindi nyo as in pinapakita doon sa tao. Yun, ganun na lang ang gawin natin kapag hindi tayo makapagpigil. O kaya pagtalikod nyo, gaganyan na lang kayo pagtalikod nyo. Ganun minsan guys ang ginagawa ko, pero hindi ko inaani yung mga customer. Habaan pa rin po natin yung ating mga pasensya. So yan po mga kasari yung effective tips kung gusto nyo pong dumami ang customer nyo sa inyong loading business or sa inyong loading business. Lalo na yung mga tips na share ko po sa inyo, lalo na kung Gcash po yung gamit nyo mga kasari. Talagang makakatulong po yan sa inyo. And ang number 1 talaga is yung murang charge sa inyong paglo-load. Kasi talagang kahit piso, 2 piso yung mura nyo doon sa mas mahal mag-charge, pupunta at pupuntahan po kayo ng inyong mga customer. And natutuwa naman ako kapag pinupuri ako or yung paglo-load ko ng mga ibang customer, yung mga matatanda, kasi nga mura nga daw akong mag-charge. So ayun, talagang hindi nawawala din sa akin yung pagpopo at opo. Ayun, lalo na kapag may bumibili. Kahit nga mga bata kapag hindi marunong mangupo, ako yung nangungupo para gayahin nila ako at mangupo din sila. Pero mga bata na hindi nakakahalata, meron namang mga bata kapag nangupo ka ay mangungupo na rin. So yun po. And meron din ditong naglo-load pala mga kasari na bata. Ayun, tips na din yun sa inyo. May dala silang paper, nakasulat dun yung So, meron kasing mga bata na parang bagya na makapagsalita. Inuutusan na agad ng kanilang mga magulang, yung as in batang-bata pa. So, doon, hinahabaan ko din mga kasari yung aking pasensya sa mga ganong bata. Talagang kapag hindi nila alam, sige, bumalik ka muna doon sa inyo.
At tanungin mo sa mama mo kung anong bibilhin mo, kung ganito ganyan. Tapos pagbalik mo dito, ayun. Ganun ang ginagawa ko, guys. Haba lang talaga ng pasensya sa lahat ng bagay, lalo na sa paglo-load. Kasi minsan, ang GCash, napakabagal-bagal talagang magbukas. Hindi ko alam kung sa dami na bang laman ng aking cellphone or mabagal lang talaga minsan. So, ang lagi ko ding sinasabi guys kay customer, wait lang po, bubuksan ko lang po. Ganyan lagi yung word ko kay customer. Kasi alam ko, mabagal magbukas. Wait lang po, mga 15 seconds po, ganito, ganyan. Tapos, habang nagsasalita ako ng ganun, ina-entertain ko din sila, ano po bang network, ganito, ganyan. So, merong iba, hindi alam. So, ito pa pala ang tips guys. Merong iba, hindi alam kung anong network nila, tapos tayo pa rin ang mag-iisip kung anong network nila. Kaya ang ginawa ko guys, dun sa notebook kong maliit, nagsulat na ako kung ano yung mga, yung 0917, kung Globe yun, andun lahat Globe, nandun lahat 0917, 0916, tapos sunod TM 0926, 0975, tapos sunod ay Talk and Text, Smart, at ano pa ba yung isa dito. Nagsulat na ako para kapag may nagpa-load at meron doong ano nila, yung 09 ganyan, titingnan ko na lang at para hindi na mahirapan din yung customer. So, diba talaga na, iba talaga yung serbisyo natin sa ating mga customer. So, yun lang mga kasari ang masishare ko sa inyo na effective tips kung gusto nyo pong dumami ang customer nyo sa inyong loading business. Thank you so much for watching mga kasari. Sana nagkaroon kayo ng idea kung paano nyo itatrato ang inyong mga customer at para dumami din yung inyong mga customer sa inyong loading business. Thank you so much for watching mga kasari. Happy selling po sa inyong lahat and God bless po. Shoutout po sa lahat pala na nagpapa-shoutout. Bye!